Ito ang aming tahanan. Oh, di ko napapatagalin ng pagpapakilala. Ako nga pala si Mila, ang bunso ng pamilya. Apat kami magkakapatid. Isa na riyan ang tahimik naming si Kuya Teo at ang masipag kong si Ate Beatrice. Ang panganay namin si Ate Valerie. Super talino. Kaya nga nag-ready na siya ngayon sa interview niya para sa mag-i-sponsor sa kanya sa ibang bansa eh. Ito naman ang aking matigasing tatay, si Tatay Ronaldo. May pagkakulit siya pero hindi namin matatanggi na sobrang mapagmahal niya sa amin. Lalo naman na si Nanay Vera. Siya talaga ang pinakapuno ng ugali naming mapagmahal. Kaya't lahat kami ay nagkakasundo-sundo kapag magkakasama. Sige, Vera! Valerie, tawagin mo na mga kapatid mo, kakain na! Sige po, Tay. Cristino, Mila, kain na! Oo, Ate! Kain na! Wow! Ano ba ito, Nay? Pagdereta yan na? Kumusta yung school mo, Mila? Nakakuha ko naman sa Pilipinas, sabi natin. Wow, galing naman. Ay, puno na isa. Walang ako ha. Sige po, Nay. Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang Sana nga ganun na lang lagi. Hindi naman lahat ng pamilya ay perfecto. Hindi rin lahat ng mga pangarap ay natutupad. Dumating na rin kasi ang panahon na nag-ibang bansa na si Ate Valerie. Busy na rin si Kuya Teo sa nahanap niyang trabaho. Si Ate Bea sa college. Kaya ako, sabi ni Nanay, mag-focus na rin daw ako sa school para pagkatapos ay magsasama-sama muli kami. Shot! Ronaldo! Nasaan na naman kaya yung lalaking yun? Oh, Ronaldo! Umagang-umaga, anak na agad yung inaatupag Ito mo. na ang realidad Ano ba nangyari namin sa mga ngayon. anak natin? Si Tatay, naging lasinggero. Si Nanay, stress. Paano di masistress? Eh, umagang-umaga, anak agad yung inaatupag niya. Gusto atang mawala ng maaga yun eh. Kala mo walang sakit na iniinda kung makainom. Hanggang kailan mo ba balak itago sa mga anak mo ang sakit ni Ronaldo? Mabuti nang hindi nila alam, baka mag-alala lang yung mga yon. At baka magsiuwian pa sila dito. Alam mo, Mare, may karapatan naman kasi silang malaman dahil tatay nila ito. Baka umuwi na lang sila kapag wala na siya. Baka magsisi at pag-awayan niya pa ito. Tsaka na lang muna siguro. Ayoko rin makadagdag sa problema nila eh. At tsaka iniisip ko rin to si Valerie. Baka umuwi dito sa Pilipinas. Mahal pa naman ang pamasahe. Ngayon ako, malamang ang talaga sa malamang. Nakakaya na rin. Tsaka lagi na lang siya nagpapadala ng pera. Lumawi lang sa inyo yung panigurado. Pre. Pero ano na? Pre. Pre ka lang, pre. 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 Pre! Ano ka? Pre! Uy! Pre. Vera! Yung kasama mo! Pre lang. Vera! Pre. Pre. Kasama mo na yung matay! Bakit na mula siya? Diyos ko! Pre. Oh, gising ka na pala. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Di pa, mahal. O, inom ka muna bago dumating si Doc. Pasok po. Ayun na pala si Doc, mahal. Good morning po. Dok, ready na ho ba? Sa bahay na lang po ako.
Eh sir, hindi pa po kayo maaaring umuwi. Hindi pa po kayo totally okay. Pero Dok, kaya ko na po. Tingnan mo. Oh, huwag kang makulit. Narinig mo naman si Doc, di ba? Para sa'yo rin yan. Mrs. Vera, pwede ko po ba kayo makausap sa labas? Sige ho, Doc. Magpahinga na muna po kayo dyan, sir. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na mas lumala po ang sakit ng mister nyo. Sa tingin ko po, kailangan niyo pong pauwiin yung mga anak niyo para may kaantabin po kayo. Wala na po bang paraan, Doc? Gagaling pa naman po yung asawa ko, di ba? Hindi ko po kayo masasagot dyan, ma'am. Pero hopefully po, gagawin po namin ang best namin para mapagaling po ang asawa. Salamat po, Doc. Parang sampal sa pagmumukha ko ang pinagdadaanan namin nun. Ayaw ko nakikitang ganito sila. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit napunta sa ganitong hatong ang aming masayang pamilya. Minsan iniisip ko na lang na mas matibay kami kapag magkakasama. Pero ganito talaga ang buhay. Pagsubok lang naman namin yun. Hindi naman pwedeng hindi kami babawi sa isa't isa. Kalaunan ay umuwi na rin si Ate Valerie. Ate Valerie? Asan sila Ate Bea mo? Nandun po, ate! Kuya! Nandito na si Ate Valerie! At sa huling pagkakataon ay kumpleto na kami sa wakas. Lumangkad ka, boy. Tara pa. Lalo na't malapit na rin ang pinakapaborito kong kaganapan, ang fiesta. Walang iba ang sasarap sa pagpunto ng dahil. Benta po kung buhay sa bahay mamaya. Sige lang. Itong awit ng pag-ibig, awit natin. Sige, Sir. Gila, ano na? Kailan ka matapos mag-ayos dyan? Sige lang po, ate. Anak, tama na yan. Maganda ka na. Tayo, pakilagay nga ng tubig dito sa may dispenser. Bakit parang nang nakita talaga yung tagapot sa bahay na to? Siyempre, kuya, ikaw lang naman nilalaki. Hindi kami dapat aesthetic lang. Malakas lang siya magtrabaho. Hindi malakas. Grabe ka sa akin natin. Eh sa akin nga, bawal mambas. Tama na nga kayo. Baka di pa kayo nagsisimula. Ubus na agad yung energy niyo sa asaran, ha? Pwede na si tatay. Oh, upo na kayo. Umuwi pa lahat ng mga pagkain, Hi, oh. bye! Hi, bye! Bye, bye! Ate, bakit ang plato? Walang mga plato. Mga anak, huwag kayong magpinipid sa pagkain, ha? Kumain kayo ng marami. Ang pinakakaya ko sa inyo is huwag kayong mag-aaway, ha? Bakit kaya laging inuna ni nanay yung pagkain natin to, bago sarili niya? Siyempre, di ba love you tayo? Di ba tayo? Tayo, okay ka lang? Nak, huwag mo na nga sabihin na kung okay ako. Hindi talaga ako magiging okay. Para saan ba itong pagtitipon na to? Na para bang ito yung magiging solusyon sa ating mga problema? Minumuto na lang tayo ng mga alaala kung alam nyo lang. Tay, tama na! Sa tingin mo ba kami okay lang? Pero pinipilit namin! Pinipilit namin para sa'yo! Bea, ano ba? Bea! Napapalo ka! Hindi ka nga. Anong nangyayari sa'yo, Bea? Ba't doon niya magsalita? Ano? Puputulan niyo na naman ako ng linya, ganon? Tatanggalin niyo na naman ako ng karapatan porket ako'y napag-iiwanan dito? Porket lahat kayo kayang umusan? Wala na ba akong karapatan? Ano bang pinagsasabi mo, Bea? Ikaw kasi ate, okay lang na iwan sa'yo ang lahat. Lumipad ka lang ng ibang bansa, okay ka na, limot mo na, masaya ka na, successful ka na, ganun ba yon? Ano bang gusto mong iparating, Bea? Na mapagmalaki ako? Na mapagmataas ako? Hindi ba ginawa ko naman to lahat para sa inyo? Hindi porket wala ako dito, hindi ako nahihirapan, Bea. O, tingnan mo ate, labag sa loob mo. Hindi ganun yung ibig sabihin ko, Bea. Samantalang hindi mo kasi maintindihan yung part ko eh. Pwede ba? Tandaan nyo na ganyan pa din yung mga asalan nyo sa isa't isa. Parang di kayo magkakapatid ah. Palibhasa kasi hindi nyo alam yung paghihirap ko. Puro na lang kayo asa. Kailan ba kita sinisi ate? Ang pinapoint out ko lang dito na sana maintindihan mo din kami. Tama na, ate! Di ba kayo
Bunso, wala na si nanay. Ano? Di ba nandito lang si nanay? Katabi natin, di ba? Mila, matagal na wala si nanay. Pero hindi mo yun matanggap. Kaya hinayaan ka na lang namin. Kasi masakit para sa amin na makita kang ganyan. Makita tayong ganito. Bunso, tama na. Kailangan natin tanggapin ang lahat. Hindi tayo magiging okay kung hindi natin tatanggapin ang lahat. May sakit po kayo sa puso. Iwasan niyo lang po yung mga bagay na makakapagpa-trigger sa sakit niyo. Alam po ba ito ng mga anak niyo? Nakagaling mo lang sa hospital kahapon, umiinom ka na agad? Dok, pwede po ba huwag niyo na lang po ipaalam sa mga anak ko? Ayoko po silang mag-alala sa akin. Lang ka na naman ni Vera. Lahat ng mga maliit na bagay pinapalaki mo. Ikaw ba yung galit sa naging na yan? Di ka ba naiya sa mga anak mo? Vera, tumigil ka na ha. Ulit-ulit na sinasabi mo, nakakasawa na kasi. Sa tingin mo, pagbabawalan kita, hindi nakakasama sa'yo? Nakakasama sa akin. E tingnan mo nga kung paano sa mga na-stress ko eh. May sakit ka na nga, anak pa inaangkapag mo. Ang malay na kasi tayo. Ano meron? Grabe naman po kayo. Huwag ka muna mag-iyalang Mila. Pumasok ka nga sa kwarto mo. Lagi na lang po kayo nag-aaway ng kayo na. Narinig mo naman nani mo, di ba? Pumasok ka na kasi. Huwag kayo nila ate. Hindi na po kayo natapos. Araw-araw na lang po. Ito kasi nani mo, para silang naka. Putak na putak. Sinasabi na naman ako araw-araw. Ako pa yung masama? Ako pa yung may kasalanan? Sino pa dito yung puro alak na lang inaatupag? Nay, okay ka lang? Yan, diyan ka magaling. Sa pag-iinarte mo. Huwag ka nandiyan na yung mga anak mo. Vera! Kuya na kayo! Pakinggan niyo naman po ako. Ba't lahat na naman nangyayari sa akin? Lord, sana po pakinggan niyo po naman kami. Bukas kaya makakakainan ko kung puro ikaw ang nasa isip ko. Ang hiraya mo sa araw-araw ko. At kahit mawala ka pa, Hi, Nay. Hi, Tay. Miss ko na kayo. Kumusta dyan sa heaven? Kami, ito, okay lang. Tay, daya mo na rin. Sumunod ka agad kay nanay. Tanggap ko na po. Nay, Tay, wala nang pagpapanggap pa. Isa sa mga tinuro sa akin na lesson ni Nanay din is to always move forward. Kasi, if itong hahawakan ko pa rin lahat ng sakit, feeling ko hindi ako makakausad. Kaya, ayun, you will always remain in our hearts. At hindi namin kayo makakalimutan kami nila ate, kuya,